Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, ganap na alas 8:13. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Naku mga misis, meron ba kayong mga kamag-anak na nagtatrabaho sa abroad? Abay, yung dollar po ay tumataas at bumabagsak ang halaga ng piso. Mr. Michael is my guy, our business correspondent. Abay, inaasahan pong magiging 59 pesos ang palitan ng bawat dollar. Wow! Anong gagawin ng Bangko Sentral dito, Governor Eli Remolona? Ha? Ayan, bossing Gigulo, joke no, ng Monetary Board. Abay, kawawa naman tayo, ano ha? Ayan, lumalakas ang dollar, ha? Sana makababay tayo sa pagpapadala ng mga OFWs ng kanilang remittances ng mga dolyares. Good morning, Mr. President. Good morning, Malacanang. Abay, napagod ba kayo, Apo Presidente? Ha? Nabanog kayo, Apo? Ha? Talagang ikot ang Presidente sa Catanduanes sa kahapon, sa Bicol. Ha? At namigay ng ayuda. Abay, maganda yung in-interview ng 2x2 kanina ni Tunying tsaka ni Jerry Baha. Abay, meron palang pati pala ang DSUD, yung Department of Housing, Settlement and Urban Development, Secretary Jerry Acosar. Sino nga ba yung in-interview ni Natunying Malu? Si Yusek Randy Escolango, ha? Escolango, di ba yung drug lord na nakulong sa munti? Ayan, pero Randy po ito, mahabigan. Abay, para sa mga sinalanta po ng mga bagyo, abay, meron palang ayudang ganito. Butit nagpapa-interview sa radyo itong si Yusek Randy Escolango, ha? Abay, o nga pala, si Secretary Acosar, absent dun sa kahapon, sa Catanduanes, ha? Good morning, Kuyang Governor Joseph Kua. Ayan, abay, kulang ba yung binigyan ni Presidente, ha? Dagdagan na lang, ang Presidente natin, Ilocano, nakaramat. Pero maganda po yung mahabigan yung palang mga totally damaged na mga bahay. At least may ayudang ganito mula sa DSUD na 30,000, ha? Partially damaged ay 10,000. Ang tanong dito ay paano naman po yung mga magsasaka, yung mga farmers natin na nasalanta din ang kanilang mga pananim. Secretary Kiko Chulaurel, wala bang ganitong programa ang Department of Agriculture? Abay, dapat meron din po, ha? Ayan, ang dami kayo natin mga farmers, mga magsasaka, sina Kuya Pedro Pilapil. Abay, nawasak yung kanilang mga pananim. Paano na sila? Alam ba silang maganitong ayuda? Like katulad nitong sinasabi ni Yusek Randy Escolango ng DSUD. Makipag-ugnayan na po sa mga opisina daw ng housing office ng mga LGUs. Aba, meron palang ganyan. Abay, dapat ipagpatuloy mga programang ganyan at ipaalam, wag itatago, ha? Daming Bayan.
Ano ba to? Flash report ba ito, Lotto King? Ano nangyari kay Malu? Ano ba yung naka-flash dito? Flash report ba ito? Ganun ba? Abay, magandang balita po mahibigan sa mga kababayan natin, mga OFWs, lalo mga taga Nueva Ecija. Di ba taga Nueva Ecija itong si Mary Jane Veloso? Flash Report. Flash Report! Alay mo natin mabigan ng flash report mula sa Malacanang. Aba, magbabalik bayan na. Aba, sa wakas po mga kaibigan, sabi nga the truth will set you free. Ayan na. Naalala po yung mga kaibigan si Mary Jane Veloso na yung batang dalagitang pinagbitbit po ng ginawang mule na hindi niya alam. Pinagbitbit po ng droga mga kaibigan. Ayun. Abay, nagbunga din yung pag-usap ng Pangulong Marcos kay Presidente Widodo pa ng Indonesia noon. Ayan na, babalik na po mabigan na, lalaya na. Ayan na, lalaya na si Mary Jane Veloso at uwi na sa Pilipinas. Abay, kailan siya uuwi? RS number 14 mula sa Malacanang. Abay, pinasabihan ba nung sino nga bang bagong presidente ng Indonesia ngayon? Tinawagan ba ang Malacanang? RS number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, matapos nga ang higit isang dekadang pagkipag-usap at apela sa Indonesian government at makakauwi na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang OFW na naaresto noong 2010 sa Indonesia at nahatulan ng parusang kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Ito ang inanunsyo ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamagitan ng inilabas na statement. Ayon sa Pangulo, matapos ang higit isang dekadang pagsisikap ng pamahalaan, nagawang maisalba ang buhay ni Mary Jane at ngayon nga ay babalik na ito ng bansa. Kaugnay nito ay nagpasalamat si Pangulong Marcos at kay Indonesian President Prabowo Subianto at sa Indonesian government. Ang hakbang ng Indonesia ayon sa Pangulo ay sumasalamin sa lalim ng ugnayan ng dalawang bansa bilang magkaalyado at nagkakaisa sa layunin para sa katarungan at malasakit. Dagdag ni PBBM, ang kwento ni Mary Jane ay tumatago sa puso ng marami, isang ina na naipit sa kahirapan na gumawa ng isang desperadong desisyon na nagbago sa takbo ng kanyang buhay. At bagamat pinapanagutan niya si Mary Jane sa ilalim ng batas ng Indonesia, sinabi ng Pangulo na nananatili siyang biktima ng sirkumstansya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, Akay? Kailan makakauwi si Mary Jane Veloso dito sa Manila? Abangan natin, Lakay, wala pang binabanggit. Announcement lang ang ibinigay ng presidente ngayong araw. Ba, magandang balita ito, ha? Ayan, at nagbunga din sa pagpag-usap ng ating mga political leaders. Ayan, Presidente Marcos sa pamahalaan ng Indonesia. Ayan, at least hindi na bitay. Ayan, bagamat nakulong na matagal-tagal, ilang years nakulong itong si Mary Jane? Yung pagkakabanggit, Lakay, kung 2010, di higit isang taon na, Lakay. 2010, 24 na tayo. More than 14 years. Ayan, oo. Anyway, so at least ang binabanggit pala, Lakay, ng DFA ay baka bago magpasko. Sana magkatotoo nga ito. Aba, magandang balita yan. Okay, so anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Simbang Baklaran? Ayan, Miyerkules, Miss Let. May bisita, Lakay, si Presidente, pero mamaya pa naman itong hapon ang Presidente ng Japan International Cooperation Agency, JICA, si Dr. Tanaka Akihiko. Ayan, ngayong umaga ay mag-aabang pa tayo. Ayan, at least wala nang paparating na bagyo, makatulog na ang Presidente. Ayan, laki-laki na ng mga eyebags niya, ha? Nangingitim pa. Oo. Hindi naman ako ng make-up. Mukhang kaya lang magiging abala pa rin ang Presidente, Lakay, kasi ang daming kailangan tugunan dun sa pangailangan ng mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. At siguro, ayan, dapat din pukpukin din ng Presidente ang mga LGUs at yung mga department katulad ng DSUD, Department of Agriculture. Abay, meron pa ng mga ganyang ayuda, butit nagsasalita itong mga taga DSUD. Nalalaman natin, sana ang Department of Agriculture, yung ayuda rin sa mga farmers, yung dapat malaman yung procedure katulad ng sinasabi
namin ni Yusek Escolango kanina na pupunta lang sa LGU, ayan, magre-report doon at ayan, mabilis. Ayan, walang masyadong red tape, ha? Di abutin ng siyam-siyam. Andyan ang ayuda. Sana ganoon din sa DA. Oo, may direktibang ganyan naman lakay si Presidente sa kaukulang mga ahensya. Yung lahat ng mga programa na pantulong dun sa mga naapektuhan ay dapat nakahanda at available para sa kanila. Ayan. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Flash Report. Flash Report! Abay, Kuyang Governor Oye Umali ng Nueva Ecija, abay, ready mo na ang red carpet, ha? Para dito kay Mary Jane Veloso, ha? Abay, ang galing at sana nangyari sa kanya, maging aral po sa atin na huwag po tayong basta-basta bibit-bit na mga padala. Ayan. Baka mamaya may droga pala yan, ha? Parang itong si Mark Taguba. Grabe nangyari kay Mark Taguba. Ano, ha? Nakalungkot ito Congressman Jay Kong Hun. Dahil alam mo itong si Mark Taguba gusto lang maghanap po yan sa Bureau of Customs, ha? Abay, tinuraan pa nung tatay. Ay, yung tatay pa ang nagturo, mahabigan kung paano ang mag-negosyo sa customs, parating ng mga kargamento. Abay, mukhang di natin malaman kung nagmadali yung bata. Ayan. Pati droga ay ipinarating dito. Ayun, life imprisonment po ang hatol mahabigan dito sa batang si Mark Taguba. Ayan. Wawa din ano, ha? Anyway. Yung mga lesson na dapat nating tatandaan. Samantala, nasa ating linya po mabigan ang isa sa mga masisipag ngayon dyan sa Kongreso. At ang pinag-usapan dito, Aling Felicidad. Abay, itong na-discover na yung mga acknowledgement receipt ba ng Office of the Vice President. Abay, palagi yung mga ganitong issue alam ba ito ng Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio? Abay, dapat gisahin dito yung magawa ng mga reimbursement, ha? Abay, mantangin pa yung mahabigan ginawang kalokohan. Akala siguro hindi na sila ma-audit. Abay, kung sino-sinong ginawang pangalan, merong Mary Grace Piatos, meron pa yatang Fernando Tempura. Ayan. Meron pa yatang sashimi. Kung ano mga ginagawang pangalan na para makapag-reimburse. Anyway, ito yung na-discover ng grupo ng mga Young Guns. Ayan. Kasama sa Young Guns itong si Congressman Jay Kong Hun ng Zambales. Ito yung mga kasara rin po sa Quadcom. Congressman Jay Kong Hun ng Zambales. Magandang umaga sa inyo, Kong Kuyang, sir. Nakot malupakicheck nga ang signal ni Congressman Jay Kong Hun, ha? Abay, hindi maganda ang kanyang signal. Ayan. Pakisabi buksan ni Ate Aiko yung bintana para maganda-ganda ang signal. Babalikan natin mahabigan ang Congressman Jay Kong Hun ng Zambales. Ayan, abay, akala nyo yung mga iba niya masyadong kampate sa yung mga acknowledgement receipt, yung mga pagre-reimburse ng mga binibili sa opisina. Abay, huwag nyo mang gawing kalokohan. Ayan, nagkakabistuhan tuloy, ha? Abay, sino ba si Fernando Tempura? Ayan. Taga-Japan ba ito, ha? Taga-Japanese restaurant ba ito, ha? Congressman Jay Kong Hun, magandang umaga po muli, sir. Good morning po, Kuya Deo. Lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig. Good morning po, Mayor. Good morning, Kuyang Kong Jay. Ayan, ang tanong po natin dito alam namin na ito'y chinyek niyong mabuti
Ayan, nakilala niyo ba kung sino nga ba si Mary Grace Piatos at nag-report si Milky Rigo ng Kamor sa Kongreso. Meron pang Fernando Tempura. Ayan, meron pa yata nga sashimi. Sino ba ang mga ito? Ano ba yung mga pangalan na nakakatuwa at mukhang pinaglalaroan naman na yata itong mga reimbursement na mga ganito kung Jay, sir? Yun nga po ang nakakalungkot, Kuya Deo. Nakita po natin na talagang nagkaroon ng pang-aabuso sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng the Department of Education. Lalong-lalo na nga po rito sa 125 million na dinisburse ng OVP in 11 days during Christmas time. So talagang nakakita po tayo ng ng mga hindi tamang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. At meron pa kayong offer na reward na 1 million na para makita lamang itong siyempre mga ganyang isusiguro. Ayan, in fairness din sa Vice President, baka hindi na po alam to, although para nagutan yung confidential fund, pero yung mga detalye ba, yung mga pagre-reimburse ng ganito, ito ba gawa ni yung Sulfica Lopez ba ito? Ayan, hindi nyo ba aalamin kung sino ang mga gumawa ng mga pirma na isang ballpen yata ang klaseng ginamit, tapos yung pumirma parang iisang tao lamang, Congressman Jay Conghon? Yun nga po ang masakit, kay Deo, kasi ayaw humarap ng mga tao ng Office of the Vice President sa pangunguna ng kanilang Chief of Staff, si Ms. Sulfica Lopez, kasama po yung kanilang disbursing officer, walang iba kundi si Ms. Gina Acosta. At maraming beses na po natin silang ipinatawag, ngunit lagi po silang may excuse. Ngayon na naman po, may hearing tayo mamaya at sana umattend na sila. Pero ang balita natin is parang naka-official travel si Ms. Gina Acosta. Wow. Na kung saan ang ginagawa niyang reason is nagpupunta sa iba't ibang mga satellite offices ng Office of the Vice President dahil anibersaryo nila ito. Ang sa atin lang, Kuya Deo, gusto nating matapos yung hearing natin. Gusto nating makapagpasa o makagawa ng committee report para at least matapos na itong usapin tungkol sa OVP Confidential Fund. Ang problema ko yung mga tao, key personnel, na Davao-based din, na dala din ni VP Sara. Siya rin ang nagtalaga galing Davao sa DepEd at saka sa OVP. Hindi po sila sumisipot. Sila po yung makakapagpatunay o makapagsasabi kung bakit may mga ganitong pangalan na sa acknowledgement receipt or sa evidence of payment ng confidential fund. Ayan. So, yung nga, nakakatawa. Ayan, kung sino-sino nga, siguro wala na maisip na pangalan. Siguro, yan yung parati nilang merienda at kinakainan, mga Japanese restaurant habang nag-meeting. Kaya yan ang naisip nilang ilagay sa sa kanilang mga reimbursement o kaya acknowledgement receipt. So, kung hindi sila sisipot... Kaya nga po, kung hindi sila nga po, Mayor, kaya nga tayo na come up ng idea na magbigay ng 1 million na pabuya kung sino ang nakakaalam o merong impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos. Kasi Kuya Deo, ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo daw yung mga isinadmit nilang acknowledgement receipt. Sa amin naman, ang tingin naman namin, fictitious ang mga ito. Correct. So para hindi na magtalo, total, hindi namin makita si Mary Grace Piatos, so nag-come up kami ng reward kung sino ang makakapagsabi o makakatunton o makakapagbigay impormasyon sa kanyang pagkatao para at least maimbitahan natin at umarap siya sa hearing. Ang problema, Kideo, until now, walang lumalabas na katauhan na tulad ni Mary Grace Piatos. So masasabi natin na yung mga acknowledgement receipt na ginamit ng Office of the Vice President para mag-liquidate ng kanyang confidential fund is mga peke na katauhan, ginawa-gawa lamang para makapag-liquidate ng
confidential fund at makakuha ng pera sa gobyerno. Ayun, liquidity reimbursement. Anyway, kung hindi sila sisipot, anong gagawin ng Kongreso, Congressman Jay Kong Hoon? Kay Deo, si Mary Grace Piatos, hinahanap pa natin, wala tayong hindi natin siya makikita. Baka pwede kayong magtanong-tanong sa Mary Grace Coffee Shop, ayan. At saka mga Japanese restaurant, baka nandun si Fernando Tempura. Sa ngayon, pinapaimbestigahan na rin natin pati yung penmanship, iniimbitahan na rin natin iniimbitahan na rin ng komite yung NBI para at least magkaroon ng pagsusuri sa penmanship dahil ang hula ng komite iisa lang ang penmanship na ginamit, gumawa receipt, Yung sa mga katauhan naman po na inimbitahan natin, katulad nila Ms. Gina Acosta at Zuluica Lopez, kailangan po silang umattend sa subpoena, na ipinadala ng committee. Kung hindi po, mapipilitan kami na magbigay ng order, ng contempt order sa kanila upang sila ipahuli, at dalhin sa komite para humarap dahil kailangan nilang harapin yung mga pananagutan at katanungan ng komite na kung paano nila ginamit yung pera ng taong bayan. At kailangan din na rin kasi namin, Kuya Deo, na magpasa ng batas regarding dito dahil para at least hindi na maulit-uli yung ganitong klaseng pag-aabuso patungkol sa mga confidential fund ng mga government agencies. Wala akong binigyan ng ulding batong dito kay Ms. Lopez at Acosta para humarap at kung hindi i-issue sila ng subpoena o kaya i-cite in contempt. Sa ngayon po, si Ms. Gina Acosta na po is naka-contempt na siya. Si Ms. Zuluica Lopez is binibigyan pa po natin ng isa pang pagkakataon para humarap, mamaya. Sana magpunta siya para at least magpaliwanag dahil kung wala naman pong itinatago ang opisina ng Vice President patungkol sa liquidation ng pondo, wala naman po silang dapat iwasan, dahil talagang ang gusto lang naman po natin malaman is yung katotohanan, accountability and transparency, lalong-lalo na pagdating dito sa paggamit at pagliliquidate ng pondo ng gobyerno. Kailangan din nating higpitan, lalong-lalo na po sa Commission on Audit, na sana wag kasi Kuya Deo, ang nagbabantay ng mga confidential fund is yung Commission on Audit. Kaso ang nagiging problema, pag nag-submit ka sa kanila ng mga dokumento, parang it is just a mere ministerial na lang sa kanila na kahit hindi maganda o hindi maayos yung mga dokumentong isinasubmit is tinatanggap nila. Sana gagawa tayo ng batas para at least mahigpitan ito at mabantayan. Anong plano po niyo kay Vice President Sara Duterte Carpio kung hindi po siya dadulot sa hearing? Susumpinahan niyo ba siya? Isa-cite in contempt din po ba siya? Actually, Kuya Deo, pinadalahan po natin ng invitation ang opisina ng Vice President, si Vice President Sara, at ibinibigay naman po natin sa kanya lahat ng respeto na due po sa opisina ng Vice President. Actually, Kuya Deo, wala naman po itong personalan, trabaho lang po talaga ito at ginagampanan lang naman po ng Kongreso yung kanyang trabaho. Sinusuri mabuti ang paggamit ng mga pondo na ipinagkatiwala at ibinigay ng Kongreso sa kanila. So, trabaho lang po ito, wala pong personalan. Kaya nga po, sa mga nagbabash sa amin, sa mga trolls na talagang nag-ano sa amin, na nagko-comment sa mga social media namin, sana maintindihan po nila na hindi po ito personalan, trabaho lang po at kahit naman po sino ang lumagay sa katayuan, gagawin pa rin po namin ito. Okay. Dahil trabaho po namin ito. Congressman Jay Kong Hoon, Kuyang Sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po, Kuya Mayor. Thank you very much po sa iyong mga tulong at pagbabantay, lalong-lalo na po sa ating mga nangyayari sa ating pamahalaan. Maraming salamat po. Po. Congressman Jay Kong Hoon ng Zambales. Damdamin Bayan.
Samantala, nako, yung mga bibiyahe, ha? Ano ba nangyari sa Philippine Airlines, ha? Aba yung Boeing 777, aba, ang laki-laki aeroplano ito, ha? Nag-emergency landing po, mahibigan. Abay, lumipad pala mula Canada pabalik ng Manila. Abay, 1 oras pa lamang sa ere, biglang bumalik. Ha? Nag-landing sa northern Vancouver. Ayan, pero at least safe naman yung mga pasahero at mga crew. Ha? Kaya lang medyo, siyempre, mga ganyang insidente, Madam Cielo Villaluna, ha? Steve Dailisan, ha? Nakakatakot din, nakanervyos sa mga pasahero, ha? Lalo pag landing, andun yung mga fire trucks na mga emergency crew. So anyway, sa mga airlines, abay, lalo ngayong Kapaskuhan, abay, alam namin na lagaring hapon kayo, abay, kailangan yung safety ng ating mga aeroplano, ha? Yung air worthiness ng ating mga airplanes ay tikin nating mabuti ang mga ito. Oras sa Chief Justice Alexander Jes Mundo, ganap na alas 8:38. Ang balitang ito ay... Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayon po ay 35 days na lang, wow, Pasko na. Oo, kaya naman ang tanong, may naipon ka ba? Ayan. Basta alam ko, Sister L, you are gorgeous today. Diyos mabalos, Lakay. And thank you po sa mga, alam mo, ribbon-ribbon na yan, para ka namang Christmas gift niyan. Siyempre, Lakay, K-pop tayo, K-pop ba? Ayan. Sa bagay, bawal daw ang magarbong Christmas party ngayon, kaya daanin mo na lang sa damit. Yes, yung kahit hindi mamahalin yung damit, gawan mo na lang ng style. Yes, sandali lamang sa mga reports. Standby, Raymond at Paas. Abay, nagkainitan na naman si Principal, Senator Cynthia Villar at si Idol, Senator Raffy Tulfo. Pero yung gusto ko yung style ni Principal. Ayan, di ba, Principal na magalitin. Abay, ang Principal, kalmadong-kalmado ang Principal Cynthia Villar, ha? Ayan, flat lang, Lakay, flat. Oo, flat. Pero sandali lamang, mamigay tayo ng limpak-limpak na salapi aling felicidad sa ating DZRH Pasko Panalo dyan sa May La Huerta, Paranaque. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po. Abay, nasaan ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan? Pero sandali lamang, Sherwina. Abay, sabi na ating bubit sa Mindanao, sa Davao. Abay, Lakay, ayan, yung piatos na apelyido, baka hindi gawa-gawa yan, sabing ganon. Bakit? Meron talagang piatos na apelyido dito sa Davao, sabing ganon. Mga Aldrich yan. Ganun pala, ha? Talaga piatos. Piatos. Pero ano ba yung chichirya na piatos? Double T ba yun? Oo, double T yung piatos na kayo. Yung piatos ba niyan single T lang? Singular, ayan. Single T lang. So baka nga totoo yan, Lakay. Kasi yung piatos na chichirya, yung double T. Jack and Jill yun. Jack and Jill. Produkto nila yan. Ganun ba? Double T. Pero ang tanong sino si Fernando Tempura? Ayan. Ayun naman. Sashimi.
Yung parang medyo, lakay, tempura. Ayan, Huwag mo sabihin sa akin, Aldrich din yung tempura. Siguro, baka Aldrich sa Japan yan. Ito na ang Santa Claus ng bayan, Ninong ng bayan, mamumudmud ng aginaldo pa rin. Ayan, kahit na sabihin ng Presidente Marcos na wag magarbo ang mga Christmas party. Sabagay, di naman tayo magarbo, simple lang naman ha? Bigyan lang naman tayo ng limpak-limpak na pera at saka payong at saka vitamins, ha? Hindi naman magarbo yan. Ninong Sherwin, nasaan ka sa may Barangay La Huerta, Parañaque? Lakay, pinag-uusapan nyo, Aldrich. Ito, isa sa mga Aldrich community dito sa Parañaque dahil saan yan? Barangay La Huerta, Lakay. La Huerta. Isa sa pinakamalaki na barangay ng Parañaque. At actually, dito nga yung kabisero dati ng Parañaque. Ito nga La Huerta noong panahon ng Kastila. Dahil ang salitang La Huerta, Lakay, galing sa English na flowery or garden. Yan, Lakay, sabihin ang La Huerta ba? Flower ba yan? Garden, Lakay. Garden. Ita-translate mo sa English yung salitang La Huerta. La Huerta. Garden pala yan. Ang English nito garden. Dahil nung dumating dito, Lakay, yung mga Agustino nung 1575, nagustuhan nila itong tabing ilog ng La Huerta sa Parañaque. Dahil dito nagtatagto, Lakay, yung dagat at yung ilog na nanggagaling sa kalooban ng Parañaque at ng Las Piñas at dito sa mga akala ko Sherwin mga dyan, gilid. Sherwin, akala ko dyan naligo si na Basilio, si na Crispin. Lakay, si na Elias. Posible kasi Pasig River yata. Malinis natin yung ilog dito. At katunayan, Lakay, maraming mga Kastilang pamilya ang nanirahan dito dahil nga sa ganda ng lugar noong unang panahon. At ngayon, ang La Huerta, Parañaque, ang pangalawang pinakamaliit na barangay, wala pang 1 kilometro, Lakay, yung square kilometer nitong kabuuan ng barangay La Huerta. At dito rin tinayo, Lakay, isa sa mga unang simbahan na pinatayo ng mga Recoletos, itong simbahan ng San Nicolas de Tolentino. Lakay, sa loob to ng komunidad ng barangay La Huerta. Hindi mo mapapansin to sa main road ng kung dadaan ka dito sa papasok ng kaya mo yan. Kaya mo yan, Ambet Ocampo. Anong kalsada to? Historian ka na ngayon. Quirino Avenue. Ayan, Quirino Avenue. Sa Quirino Avenue, papunta dito sa may area ng Kabiasnan, papunta sa Las Piñas, madadaanan mo yung arko ng La Huerta, pero hindi mo makikita itong simbahan dahil nasa kaloob-looban pa to ng mga kabahayan. Yan, tignan mo yung mga kabahayan dito. Nagulat tayo dahil habang may gumagawa dito ng construction, Makakain mo, Lakay. Akala ko si Father ang nakikinig, West sa Kristan. Ito si Father Asa si Father? Si Father yung nagko-construct dito. Andito nakikinig sa DCRH sa nagurtay yung kanyang cellphone dahil tinignan ko lang naman yung simbahan, Lakay, pero naghihanap na tayo sa mga kabahayan. Ito pala yung fan ng DCRH. Kuya, pangalan mo? Joel Travel po. Si Kuya Joel. Kuya Joel, anong ginagawa niyo rito? Nagre-repair ho ng simbahan. Kayo ang nagre-repair ng simbahan. Ano ang mga na-repair mo? Bubong, pintura, katulad niya itong pintuan ng simbahan. Ikaw all around si Kuya. Pintuan. Ayan, Lakay, baka may ipaparepair ka. Ayan. All around ka ba, Kuya? Wala. All around? Opo. Ayan, sige Kuya, kontratahin ka namin. Gusto kong pa-repair yung airport. Ayan. Terminal. Para mabilis ang paggawa, para hindi mahirapan si Ninong Don San Miguel Ang. Ayan. Ramon Ang. Okay, baka kailangan ni Ramon Ang ng taga-construct lang ito. Malakasan Aba, ang sipag-sipag naman ni Kuya. Kung simbahan lang kayo, imagine mo. Ito, ginawa daw niya to itong altar. Aba, trespassing ka na naman. Oo. Pagalitan ka ni Father. Baka may nagmimisa dyan, Sherwin, huwag kang maingay. Mag-iingay dyan. Tumira niyan. Kasi yung mga santo nandito pa sa pinaka-altaran, hindi pwede mabalik katatapos ng pinturahan yung reblador, Lakay niya. Galing. Tama, malapit na Misa de Gallo. Simbahan, Lakay, hindi na nagpintura. Sa bagong pintura din yung kaloob-looban, pati yung kisame. Ayan, kontrata na, ano pa na yan? Si Kuya Joel,
Joel Trapal po. Kuya Joel, magaling ka pala magpintura, Kuya Joel. Pahigawa ko ng painting ni Amor Solo. Ayan. Okay si Ben Cab. Kaya mo ba magpinta ni Amor Solo? Hindi ho, bali ho, mayroon kami hong painter na gumagawa. Specialty na magpipintura na kayo. Pero sa kanya, anong mga ginawa mo? Bubong? Yung bubong ho, pag-repair ho ng bubong, pagpapalit ng bubong. Ayan. Nako, ayan. Sherwin, tama-tama. Ayan, sabi ni Governor Joseph Cuan ng Catanduanes, padala natin sa Catanduanes. Maraming i-repair na bahay doon. Oo, Lakay, panday ang kailangan dyan. Panday sa Catanduanes, Lakay, kung tawagin yung mga labor na nagtatrabaho, gumagawa ng mga construction ng bahay. Para, Sherwin, baka mapagalitan ni Father si Kuya Joel, bigyan mo na agad ng premyo at marami pang pipinturan, i-repair simbahan. Ako nakalimutan. Akala ko nakalimutan, kundi babawiin ng 1,000 sa'yo. Ninervyos na kayo. Sa harap ng altar ni nervyos. Hindi magsisinungaling ito. Nasa harap to ng altar. Saka syempre, bigyan mo ng vitamin si Kuya Joel. Mamaya, pwede sila ni Father nito. Huwag mo papakita kay Father yan. Pwede ba ihalo sa mumpo yan? Pag inom ni Father na lasing. Ihalo sa mumpo. Kaya ihalo mo sa mumpo. Wala lasing si Father. Wala lasing si Father. Mayayari daw. Tatlong kutsarita lang. Ito, hindi ka mayayari kay Father dahil meron kayong grocery. DZRH Grocery. Thank you po sa DZRH, lalo na kay Lakay Deo Maalma. Maraming salamat po. At habang ikaw ay gumagawa ng bubong Lakay. Oo, bigyan mo ng payong para hindi mangitim si Kuya. Habang nagpipintura sa bubong ng simbahan. Lakay, tignan mo yung kalangitan ngayon. Ilang araw na punong-puno ng ulap, di ba? Ngayon, ito mo, 2 piraso lang yung ulap na nakikita ko, maliit pa. Matindi ang init ngayon. Lakay, alas 9 na ng umaga, tignan mo, may buwan pa rin. Aba, pasok talaga? Pa yung buwan. Nakalutang pa yung buwan, Lakay. Talaga, ha? Pa. Diba, talagang bumabawi ang panahon, Lakay, matapos ang sunod-sunod na unos na dinanas sa ating mga kababayan. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Batalvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, Ninong ng Bayan, Santa Claus ng Bayan. Si Kuya Joel, ayan. Siya, Kuya, gamitin mo yung payong habang nagpipintura ka sa bubungan ng simbahan. At yung vitamin E, Kuya, pagkatapos ng trabaho yan, baka di mo matapos yung pagpipintura dyan. De siguro, Lakay, after niya magpintura, pag medyo pagod na, konting tagay lang para mabilis makatulog, di ba? Alam mo, mana-mana ka sa tatay mo, si Mang Bienvenido, ha? Si Mang Bienvenido ba, napabao na ba ng emperador dun sa kabaong niya? Lakay, na-cremate siya. Na-cremate nga pala. Hindi ko siya napabaunan. Pero yun, Lakay, hindi kasi siya manginginom eh. Umiinom yun, after na uminom, Lakay, babalik niya yung takip. Mga 3, 4, 5. Pag medyo namumula na siya, tama na. Okay lang. Tsaka tama na baka di siya papasukin ni San Pedro sa langit. Lasenggo pala ito. Sandali lamang sa mga report. Standby Raymond at Paas. Standby mga ng Milky Rigunan. Oy, sa mga sino ka ito mga minalas na na-declare ni Boy George. Ayan. Chairman Boy George Garcia ng COMELEC, 117 senatorial aspirants. Mga hindi pumasa ito, Lakay. Mga hindi diniklarang nuisance candidates ng COMELEC. Mga panggulo. Chairman Boy George, yung ba aking BFF kasama ba sa mga diniklar na nuisance candidates? Lakay, excited ako malaman kung kasama ba siya dyan. At saka yung boyfriend daw ni Chris Aquino, ayan. Ang tanong, Lakay, si Pastor Kibuloy ba ay kasama? Ay, oo nga pala. Kasi si Pastor Kibuloy. Nag-file din ito ng kandidatura niya Ayan. Anyway, babalikan natin ang mga reports na marami pa tayong mga issue ngayon, Sister L.
At siyempre, i-congratulate muna natin ang Philippine team. Big winner sa Math and Science competition sa Indonesia. Sino mo sinasabing hindi tayo magaling sa Math at Science, ha? Ayan, luko-luko yung nagsosurvey na gano'n. O, kita mo, ha? Gold medalist tayo sa Indonesia, ha? Mukhang iba yung ini-interview. At yung nga palang, yung mga Jaguar natin sa mga mall, ba't naman sila pagbabawalan magsuot ng Christmas costume? Yan lang ang pampasaya natin din na makita ng mga bata, di ba? Yung mga security guard yata. Bakit naman? Makalakay for security purposes. Kasi pagka naka-Santa Claus ka, yung identity ng gwardiya? Oo, pwede mo. Malay mo, mamaya kasabot ng gustong magnakaw. Di ba? Hindi naman siguro. Alam naman ng mga... Bago lumabas. Bago mag-duty. Pagka naka-duty naman yan, may kanya-kanilang toka yan, ha? Andyan sa entrance lang naman sila, di ba? Abangan yung mga magsusot ng Santa Claus sa napapasok na mall. Ayan. Kasi baka mamaya may bit-bit na baka mamaya yung sako niya mag-shoplift na dyan. Ayan. Pero eto report mula sa camera Sister L. Aba, si ating Inday, ha? Vice President Inday Sara Duterte Carpio magsusumiti lamang daw ng nalamang ng affidavit. Ayan. Hindi na siya pupunta. At nanindigan na talagang hindi siya sisipot ngayon sa House Blue Ribbon Committee. Ayan. Pirmado ba yan ni Attorney Mans Carpio? Ayan. Sino ba ang gumawa ng affidavit ni Vice President Inday? Alamin nga natin ang report mula kay Aris number 12, Milky Regunan, please kami na. Manang Milky. Lakay at Sister L, naniniwala ang mga leader ng Kamara na hindi sasapat ang pagsusumiti lamang ng affidavit ni Vice President Sara Duterte para lubusang maipaliwanag ang questionableng paggamit nito ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2022 at 2023. Apela ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora kay VP Sara na dumalo sa hearing ngayon para makapagpaliwanag. Ayon kay Zamora, kahit tinatanggap sa komite ang sworn affidavit, iba pa rin ang personal na pagtestigo para masagot ang napakaraming mga tanong. Sabi ni Zamora, nagawa nga ni VP Sarang makapunta sa Quadcom hearing ng tumestigo at nanumpa ang kanyang ama, kaya dapat humarap siya sa House Blue Ribbon Committee hearing kung saan kailangan ang kanyang paliwanag. Narito si Taguig Representative Pami Zamora. If she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung meron naman siyang, kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Samantala, Lakay at Sister L, hanggang ngayon, wala pang karamdam. Yes, Lakay. Si Congresswoman Zamora, kapatid ba siya ni Mayor Francis Zamora ng San Juan? Hindi, Lakay, Taguig ito eh. Oo nga, pero di ba hindi ka sigurado kung kapatid? Hindi ako sigurado kung kamag-anak sila. Baka naman, baka kinakatawan niya lang yung Taguig, Lakay. Samantala hanggang ngayon, wala pang paramdam si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff naman ni VP Sara, kung dadala ngayon sa hearing. Dumating na ito sa bansa noong November 14 mula sa Amerika. Alamin din ng komite kung totoong tao ba itong si Mary Grace Piatos na nakapirma sa napakarami acknowledgement receipts, Lakay, para ma-release ang confidential fund. Nag-text yung bubit ko sa Davao, manang Milky, ha? May mga apilyadong Piatos talaga. Mga Aldrich daw sa Davao yan. Oo. Di ko, baka sa spelling lang nagkatalo. Ayan, kung single T, taga Davao yan. Kung double T, kamag-anak ni Jack and Jill yan. Manang Milks, dun ba sa document single T lang yung last name? Single T lang. So Aldrich nga ito. Hindi Syria. Baka mga alta to, Lakay. Alta sosyedad. Itong Piatos na to. Samantala, ayun naman ang Milky. Si ano pala, tama, kapatid ni magpinsan. Anak daw ni dating DILG Secretary, Congressman ngayon, si Ronnie Zamora, di ba? Ayan. Hindi na yata, Lakay. Yung tatay niya hindi na ko ngayon. Oo nga pala. Magkapatid silang dalawa. Magkapatid nga. Oo. Iba pala yung, ayan,
dating Executive Secretary Ronnie Zamora. Tama, kapatid ka ni Senator ni Mayor Francis Zamora. Si Congresswoman Zamora ng Taguig. From San Juan to Taguig. Yung Congresswoman Lakay, anak yata ito ng former Congressman Ronnie Zamora. Kaya nga, di ba si Ronnie Zamora ang tatay ni Mayor Francis Zamora? Magkapatid yan, magkapatid. Anyway, sige, proceed. Dalawa silang magkapatid Lakay na Zamora, parehong babae ngayon na narito sa Kamara. Alamin din ng komite kung totoong tao nga itong Mary Grace Piatos na nakapirma sa napakaraming acknowledgement receipts para ma-release ng confidential funds. Para isipan din sa komite kung sino-sino ang yung pang mga nakapirma na mayroong mga pangalan. Alam kong gusto ito ni Sister L. Fernando Tempura, Raymunda J. Nova, at Carlos Miguel Uwishi at iba pa. Uwishi, chichirya din yan. Ayaw ni yan. Kilala ni Boss Tony ko at Kuyang Felix ko ang may-ari ng Oishi. Ayan, sarap yan. Abay, from Bicol to China to Taiwan hanggang Uzbekistan yan. Ayan, maniwala ka ba na magtatayo din sila ng pabrika ng Oishi sa Uzbekistan? Ayan. At ang laki ng factory ito Lakay sa Japan, kung hindi ako nagkakamali. Meron din ba sa Japan yan? Ayan. Oo. Na pinuntahan noon ni former President Noynoy Aquino. Ganun ba? Na talaga. Napakalaki niyan Lakay, oo. Ayan, so aalamin kung totoo bang mga tao ito o mga chichirya lang yung pangalan. So si Fernando Tempura, ayan, si Raymunda J. Nova. Manang Milks, may Nova pa. Nova? May Nova daw eh. Oo. Fernando Tempura, Raymunda J. Nova, Carlos Miguel Uwishi at iba pa. Wala bang cornic, sashimi, ayan. Baka mamaya may boy bawang na dyan Ayan, boy bawang. Parang kami sister iniisip. Baka may boy bawang na rin. Boy bawang, oo. Baka meron pang dyan. Anong tawag nito? Ayan, animanghang sa sausawan ng sashimi. Yung kulay green. Wasabi. Yung wasabi. Ayan, wala ba wasabi? Oo. Pero maraming flavored wasabi na ngayon naman chichirya Lakay, Sister El. Mayroon na. Hindi natin alam. So, alamin ito at kung talagang totoong mga tao ito, lalo itong Mary Grace Piatos, kasi siya yung pinakamarami na pinirmahang acknowledgement receipt para ma-release nga ang confidential fund. Baka nagmi-meeting sila sa Mary Grace coffee shop, kaya ganon. Mary Grace. O kaya naman ay sa Universal Redina kasi sila yung manufacturer ng Jackson. Oo nga. Yung mga gumagawa na itong mga pangalan na ito na chichirya. Alabangan Lakay at Sister El sa hearing ngayon ng Blue Ribbon Committee ng Kamara. Ako si Milk Reguna Nagulat para sa DCRH. Baka magpaalam na Milk, yung Quadcom, pahinga muna sila. Time out muna sila. Oo. Time out muna Lakay kasi ang sabi ni Congressman Robert H. Barbers kahapon, nagdesisyon sila na wag munang magsagawa ng hearing at wala pang petsa kung kailan uli magre-resume kasi bibigyang daan muna yung mga relief operations sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Tama, Congressman daw kasi ang busy. Unahin muna Manang Milks itong mga kailangang unahin. Kita mo, abangan mo daw, baka lumitaw din ang pangalan ni Boy Bawang. Boy Bawang. Makalagay doon Manang Milks alias Boy Bawang. Super hot, nakalagay doon. Baka si Aling Rosa Cornic, ayan. Ano ba yan Lakay? Parang yung mga chichirya nila kay Manang Milks, hindi ko alam yung iba. Oo, mga chichirya nila kay. Mo rin yan. Huwag lang mabibili yan. O kaya yung sweet corn. Ayan. Ay, boss yung Richard C. Good morning. Ayan. Ay, masarap ang sweet corn ng Regal company. Ayan. Okay, maraming salamat Manang Milky. Abangan natin ang mga susunod na kabanata dyan. Baka dumating na yung mga chichirya na yan Lakay dyan, saka po-promote natin. Oo nga, ba't di gawin nga yan, pang merienda dyan, habang sa haba-haba ng hearing minsan dyan, inaabot ng hating gabi. Baka kailangan machichiryang ganyan para hindi sila antukin. Kaso pagkatapos Lakay, lahat sila may sakit na sa bato.
Oo, dapat uminom ng maraming tubig kapag nakain ito mga chichir na ito. Abangan kay Sister El kung totoong tao ba ito mga nabanggit na ito. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tao ba o pagkain? Ayan, hayop? Ayan, lugar? Ano ba to? Pinoyhenyo? Tagalog? English? 2 words? Bayan, daming comedy. Samantala, natin report mula kay Edniel. Ito hindi comedy ito. Ito, Lakay, serious ito. Seryoso ito, Lakay, dahil ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Task Force Ayungin. Ibinunyag yan ni U.S. Defense Chief Lloyd Austin dahil bumisita siya, Lakay, kahapon dyan sa Palawan. Palawan ba, Lakay? Tama ba ako? Alamin nga natin. Mula kay RH 52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Sister El, sa unang pagkakataon ay ibinunyag ng Defense Chief ng Estados Unidos na may mga sundalong Amerikanong nakataong sa tinawag niyang U.S. Task Force Ayungin. Sa kanyang mensahe pagtapos bumisita sa Palawan, sinabi ni Secretary Lloyd Austin na nakipagkita siya sa mga kalahing service member na nakadeploy sa nabanggit na unit. Pinasalamatan niya mga ito sa kanilang masigasig na serbisyo para sa kanilang bayan at para na rin sa alyansa dito sa rehiyon. Hindi naman malinaw kung anong partikular na gampanin o role ng mga naturang sundalo sa AFP Western Command. Pero sinabi ni Austin ng patungkol sa U.S. Task Force Ayungin, nakaraang dumalaw sa Command and Control Fusion Center sa Palawan kahapon. Sa katunayan, makikita sa mga inilabas na rawan mismo ng U.S. Defense Secretary ang ilang miyembro ng uniformadong U.S. military men kasabay ng briefing ng kanyang Filipino counterpart na si Secretary Gilbert Chodoro. Pumapatungkol itong pangalang Ayungin sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan nakaposte ang PRP Sierra Madre. Sinubukan ng DZRH News na hingin ng panig ng AFP maging ng National Security Council ng dito, pero wala pa silang opisyal na tugon. Ang sabi ng AFP Public Affairs Office, verifying hanggang ngayong umaga. Nauna nang nag-alok ng tulong ang U.S. Command sa pagsasagawa ng roaring. Lakay. Ayan, the Yankees are coming, ha? Ayan, andito na pala sila, ha? At saan tong press con? Palawan ba ito? Sa Villa Escudero ito? Parang sa ilalim ng puno ng nyug sa Villa Escudero ito. Palawan, Lakay. Palawan. Palawan ba yan? Oo, bumisita sila sa Westcom kahapon. Isa doon sa mga activities nila. Kung makikita mo dyan, parang may maliit na bangka na robotic ang itsura. Inobserbahan o inspeksyon ni Secretary Gilbert Austin. Ito yung kung tawagin ay T-12 Unmanned vehicle. Itong ginagamit na drone siya, Lakay, pero pantubig. Nasa ibabaw siya ng dagat. Ang ginagamit niya ng Philippine Navy pang monitor ang mga barko o aktibidad sa West Philippine Sea. Isa lang yan doon sa mga assets ng Navy. Lumilipad yan o lumulutang lang yan, yung drone na yan? Lutang, Lakay. Lutang, Lakay. Oo, parang kakaibang klase ng drone, pandagat naman. Isa yan doon sa mga assets na nakuha ng Pilipinas mula sa military financing ng USA. Ngayon taon lamang yan, so bagong-bago. Effective ba yan? Baka binibenta lang tayo ng kung ano ng mga Amerikano o utoy na naman tayo dyan. Na-test ba, Edniel? Oo, kahapon ay pinakita nila yung capabilities niyan at ang sinasabi nga ng US sa pamamagitan ng Secretary Austin, saan pang darating yung mga karagdagang kagayang platform, lalo pat meron nga tayong $500 million na aid mula sa US na matutuloy daw even under the presidency of the next President-elect Donald Trump. Pero maliban dyan sa inspection nila sa T-12 unmanned vehicle vessel na yan, rather, ay lumalabas na bumisita rin pala itong si Secretary Austin sa Task Force Ayungin o US Task Force Ayungin. Ang composition nito, kung gaano karami at kung ano yung role, ay hindi pa rin alam maging sa international community dahil unang beses lamang itong binanggit sa bahagi pa o bunganga pa ng Amerika na laman ng publiko. Pero Edniel, may say-say pa pag-usap natin kina Austin, January, papalit na si Trump, papalitan na sila, iba na ang Defense Secretary, Secretary of State. Lakay kahapon, sabi ni Secretary Gibo, ay yung unang nakuha na $500 million na napagkasundoan, tuloy yun, regardless kung maupo si President-elect Trump. Kahapon naman, sinabi naman ni Presidente Bongbong Marcos, kung matatandaan niyo, na nagkausap sila ni US President Trump mismo, at kung tatanungin ay si Secretary Austin itong papaalis na Defense Secretary ng US,
kanyang binabanggit ay sigurado ay isang interes ng dalawang bansa. Lalo na in securing itong Indo-Pacific Command. Kaya dyan tayo makakakuha ng kumpiyansa na maitatawid yung relasyon o yung alyansa ng dalawang military despite the pagpapalit ng administrasyon. Kung sino man nakaupo sa White House lang. Okay, maraming salamat, Edniel. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, report mula kay Giselle Ricafort. Allah, ibinabagsak na bigas sa Cartimar Market sa Pasay City. Sumipa ng 50 pesos kada kilo. Aba? 50? Oo, abay. Parang at least medyo mura yata ito lakay kumpara sa iba. At least hindi na senior citizen. Oo, kasi may nakita tayo lakay nung nakita ko mayroon pang 58, 59, may 57. Ayan, naalala ko naman si ate na parking attendant. Ayan, may pambili ako ng 1 kilo ng bigas. Eto, supply ng 42 pesos kada kilo sa ilang pwesto, paubos na. Aba. Pero itong 42 ba lakay ay maganda yung quality? Di alamin natin kay Miss Dalagang Bukid. Giselle yan. Ayan, Dalagang Bukid, arrest number 15. Ito modern Dalagang Bukid. Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Nako, ang ganda ng signal mo, Miss Giselle. Ikot ka, darling. Ayan. Awan talaga. Babalikan natin. Sige, isa pa. Isang ikot. Itong papalitan na nga yung dalawang linya natin. Ano yung sinabi linya natin na bulok dyan? Ayan. Ay, Abet Chua, Engineer Abet Chua, pakicheck mo itong mga linya natin ilang araw na tong baka pwedeng i-check na ng IT natin ilang araw, ilang buwan na nga butit nagna-number 1 pa tayo. Nako, mukhang kailangan nating i-check ito. Globe landline daw ba yun? Itawag kay... Sabi natin kay Ma'am Yoli Crisanto yan. Itawag kay Ninang Yoli Crisanto Subeldi Ayala yan. Isumbong natin yan sa kanya. Para sa mga taga-Globe, Ma'am Ninang Yoli Crisanto Subeldi Ayala, ayan, paki-check nga po itong aming rito. Anong linya ba natin yan? Para gumanda-ganda ang signal natin. Ito na, presyo ng bigas. Ayan, may 50, may 42. Pero yung 42 pesos, paubos na raw, ha? Ala na ba talaga presento yung etneb na bagas tayo na po, ha? Awanon. Ayan, sa bagay, di kayo nag-iisa. Ayan, sabi ni tita ko rin nun, presyo ng galunggong. Ayan, pagkain na mahirap ngayon, pagkain na mayayaman, ha? Mahal pa sa halos kasing presyo na yata ng salmon, Miss Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay na mahal ng 50 yung kada sako ng gas dito sa Cartimar Market sa Pasay City. Ayon doon sa ilang retailers na ating nakausap kanina, resulta raw ito ng 6 na bagyong sunod-sunod tumama sa Pilipinas. Kakaba-kaba naman ngayon ang mga mamimili dahil paubos na yung supply ng 42 pesos kada kilo ng pangunahing butel sa ilang pwesto dito sa pamilihan. Sabi ng isang retailer, hindi pa daw sila nakapagdedesisyon kung magpapatuloy sa pagbebenta ng 42 kada kilo dahil 44 sa ilang puhunan. Ang ilang rice retailer, 41 pesos ang puhunan, kaya lumalabas na piso lamang yung kanilang tubo. Taliwas naman sa sinasabi ng Agriculture Department na 34 pesos hanggang 38 pesos ang presyo ng wholesale mula sa importers at traders. May mabibili ring 48 pesos hanggang 52 pesos na kada kilo na well-milled rice dito sa palengke, habang mahal naman sa 60 ang kada kilo ng imported. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan man ang gagaling yung supply, ba't nagkakaubusan dyan? Baka naman tinatago, hindi naman. Hindi naman daw, lakay. Ang problema, lakay, ang sabi nung isang rice retailer, ibinebenta nila, hindi ba, ng 42 pesos ang kada kilo. Pero binibili daw nila yon ng 44 pesos kada kilo doon sa may Binondo, sa may Maynila naman. Bagamat meron ng ilang rice retailer ang nagsasabi na 41 pesos naman yung hango nila. Ibig sabihin, lakay, yung iba sa kanila nalulugi. Yung iba naman, piso lang yung tubo. Taliwas sa sinasabi ng DA, nakikita pa rin naman daw sila
ng 3 piso hanggang 5 piso kung ibababa ng 42 pesos yung kada kilo. Abay, dapat ma-check siguro ng mga taga-NFA yan at taga Department of Agriculture, Miss Giselle. Oo. Ang mga naka-display lakay ngayon, itong mga nasa lagayan nila sa mga bigasan, iyan pa daw yung mga supply nila bago tumama yung sunod-sunod na 6 na bagyo. Pero yun daw mga hango nila ngayon, nagmahal na ng 50 pesos yung kada kilo lakay. So ang kanilang tansya lakay kapag iyan na yung ibinebenta nila ngayon, ay tataas na raw yung presyo ng mga pangunahing butil. Ayan. Magkano nga presyo ng dalagang bukid ngayon? Pati isda at gulay tumataas daw. Oo, lakay sa Kabiasnan Public Market doon sa Parañaque City naman, kanina 320 pesos ang kada kilo ng dalagang bukid. Pesos ang kada kilo. At yung pangmasang isda, lakay, yung galunggong, naku po, mabibili na yan sa 280 pesos kada kilo. Hindi na yan pangmasa. Oo, sa kabila ng mga inimport ng nasyonal na gobyerno. Magkano yung GG at saka dalagang bukid? Ang dalagang bukid lakay mas mahal sa 320 pesos ang kada kilo. Yung galunggong naman lakay, yung sariwa, 280 pesos ang kada kilo. Habang yung imported naman lakay, mas mura siya ng 240 pesos ang kada kilo. Sige, hindi lang sariwa, yung frozen na lang, yung nag-yelo. Naku, bantayan mo yan Giselle, kasi ang sabi lakay ng Benguet Truckers Association ba yun, asahan na daw lakay na magpapatong sila ng presyo sa mga binabagsak nilang gulay galing Benguet dahil doon sa pagtaas ng toll dyan sa EasyTex. Nako. So yun yung sinasabi nila lakay. Tsaka binagyo pa sila. At binagyo rin. Kaya mayroong law of supply and demand. Tumas pa ang krudo. Ayun nga lakay. Patong-patong. Pero wag naman sanang samantalahin. Sana yung makatarungang naman lakay. Makatarungang presyo. Yes. Sabi nga lakay, Sister L, ng Pamalakaya, doon daw sa may Palawan at sa may Zambales, ang farm gate price daw ng galunggong 100 lang daw yung kada kilo. Pero kapag dating daw sa mga wet market, sa mga pamilyan, ayan, sumisipa na raw ng gusto sa gitna pa rin nga ng ipinatutupad na close fishing season. Ayan. Sabi na dating BIFARA Undersecretary Ed Gorgona tuloy. Ay, Miss Na, good morning. Di naman tayo kinakapos na isda. Marami. Marami tayong isda. Correct, lakay. Tama yon. Kaya lang, ang nangyayari ngayon lakay, kapag halimbawa may isang klase ng isda na sinasabi na limitado yung supply, nagkakaroon ng domino effect doon sa iba pang klase ng isda. Dahil ang laging ginabanggit dito lakay, yung nananaga, yung palaging traders. Ayun. Okay. Problema. May mga mapagsamantala talaga. Sige, bahala na si Lord sa kanila. Yung iba nagma-mind conditioning pa yan lakay. Sila lang yung kumikita, pero yung mga mangingisda, kung kukuhanan nila ng mga gulay, bagsak presyo, pero ganun din naman yung grabe naman yung patong pagdating sa mga pamilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. At speaking of isda, ayan, mga mista sa PMA Sandigan 82, nanawagan si Mr. Gonix Ed Gongona, abay dahil jobless na siya, wala na sa BIFARA. Umorder na kayo ng tuna sa kanya. Nagnegosyo ng isda. Ayan, tuna at saka pampano. Ayan. Mahal yun lakay. Jermel Mabilin. Ayan, Jelfris Laksa, mista. Gordon Descanso, hindi na kayo bumibili ng tuna at saka pampano ni Mr. Gonix, Ed Gongona. Ay lakay, babasahin ko lang itong isang komento dito, si Camelo Menorca. Sabi niya, dito sa amin sa 13 Martires, Cavite, pinakamababa na daw ang kilo ng bigas ay 55. Pero sir, wag niyo namang sabihing fake news po yung binabalita ni Giselle.
Dahil siya po ay nasa palengke. Yes, nandoon po yung presyo. So baka po dyan sa Cavite, wala lang ganoong presyo, pero dito po sa area ng Pasay ay meron pong ganong presyo dito po sa palengke ng Cartimar. So wag po nating pagbintangan ng fake news ang reporter. Okay? Fake news na report ni Giselle. Fake news daw. Naku sir, wag mong itula dahil every palengke po ay iba-iba po ang kita. Ang presyuhan. Araw-araw po yan nasa palengke itong aming dalagang bukid po namin ay kahit po ganyan yung kaputi, talaga pong sinusuyod niya ng palengke. Wag naman pong ganon. Kaya pag balik dito sa news center, parang bilasana siya, amoy isda na siya. Pero maganda pa rin. Syempre. Ayan. Anyway, sinong baser yan? Hindi. Gusto ko lang i-correct Lakay kasi medyo hindi maganda na sasabing fake news. Nandun po sa ground ang ating reporter. Ayan, nga naman. Kami tagapagbalita lamang. Kung ano lang naman po nakita namin, yun ang sinasabi namin. Pero eto iba rin itong kakaiba itong mga kababayan natin. Alam mo mga kababayan natin talaga sa abroad, Sister Elle? Yes, Lakay. Talagang nakamorot sa mga news network dito sa Pilipinas dahil gusto nila malaman kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Totoo yan, Lakay, kasi sa ating YouTube channel, maraming OFWs natin ang nakatuto. Eto nga, nasa Melbourne, Australia, Ayan, Pinoy na Grab driver. Ayan. Nanonood, nakikinig sa atin. Sino yan? Rudy Samonte. Ayan. Hi, Kuya Rudy Samonte. Hi, Kuya Rudy Samonte dyan sa Melbourne, Australia. How's your day today? How's your day today, mate? Kumusta ang pasada, Kuya Rudy Samonte? Ayan. Binabati ng kanyang naging pasahero. Ayan. Barney Hosana is the name. Nakatutok pala. Nakakatuwa. Pero naman. Dyan Lakay ay At saka ito, sa Germany. Ayan, si Mama Maricel Kapili Petzold. Ayan, nakamordo din sa Germany. Sprakenheit. Heil Hitler. Bakit ganun yung bati mo? Guten Tag. Ayan, good morning. Ano ba yung good morning sa kanila? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ayan. Guten Morgen. Ba't ganun yung salita sa kanila nila? Pronunciation pala. Talagang ganun Pero birthday pa ni Kuyang Colonel Mon Panopio. Happy birthday Kuyang Colonel Mon Panopio ng TM Calong Masonic Lance. Candidate for Cavaliers Award ng Philippine Military Academy. Good luck Kuyang Colonel Mona Panopio. At binabati ka rin ni Kuyang Major June Mago Diaz. Ayan. Di ba si yung director sa galing sa MPD. Si MPD? Yung nag-assist sa'yo dun sa Bicol, si General... good morning kay Brigadier General Andre Dizon. Ayan. Diaz tuloy ako. Dizon, ayan. Ayan, nakatutok sa atin ngayon ang Kasurug Caps Lakay, ang PNP Region 5. Hello po. Ayan, magandang umaga kay RD Dizon. At pakibati rin doon, happy birthday si General Nestor Abando ng Class 3 1988, Tanitatag. From Batang San Miguel. Ayan. At happy birthday kay Colonel Angie Murillo ng PMA Baguio City mula kay Tonton Lansangan. Ay Lakay, tingnan mo, binati mo yung ating mga kababayan na nanonood sa ibang bansa. May mga nag-comment dito, mabilisan lang Sige. Si Feldy Babes na nanonood sa atin dyan sa Vancouver, dyan sa Canada Lakay, nakatutok sa atin. Hello din kay Saitama, ang kanyang username. Nasa Hong Kong naman siya Lakay, at si George Miguel ay dyan sa may Bangkok, Thailand. Ayan. At si Roma watching din dyan sa Hong Kong. Sabi sa'yo Lakay, ang dami nating mga kababayan nakatutok sa online. Ayan, wala na raw nanonood sa Quadcom kaya naglubayan na muna. Nagpahinga muna Lakay. Ayan, wala na yung climax. Dumating na ang dating Pangulong Digong. Ayan. Naku, ano nangyari kay Commissioner Rowena Guanzon? Napaaway daw sa NAIA. Allah. Bakit? Pinakaso niya ang 2 senior citizens din na balikbayan. Bakit?
siningitan daw siya sa pila. Ay, talaga, Lakay. Alam mo, Lakay, pagka mga ganyan, kino-call out talaga dapat. Oo, nga naman. Pumila ka ng maayos. Lahat tayo dito ay pumila. Senior citizen si Commissioner Rowena, Congresswoman Guanzon, sisingitan pa siya. Di ba dapat nasa priority lane nga ang ating mga dual citizen, PWDs? Kaso lang yung sumingit, senior citizen. Ayun lang. Pero hindi maganda nagsisingit sa mga oo. pila-pila. Huwag po natin uwaliin yun, ha? Ayan, masama yan. Ayan, napapaaway tayo dyan. Happy birthday din Kuyang Rudy Mendoza at Kuyang Neil Panaligan ng TM Calao Lad sa 136. Oras, Sister L. It's 9:25. This time check is brought to you by So kiss me and smile. Ayan, yung mga living on a jet plane. Yung mga balikbayan na nakikinig sa atin, oy, maraming salamat. Yung mga nasa abroad, ha? Baka magbabalikbayan sila, makinig sila sa atin ngayon, ha? At may papromo yata ang mga airlines. Balakay, dito sa mga, lalo na sa napakarami nakatutok sa atin, online na nanonood sa atin. Ito si Rob Canoy, nanonood dyan sa UAE. Bumabati sa atin ng isang United magandang Arab Emirates. umaga. Si Mary Ann Sumibkay, nandyan naman sa Hong Kong. Gayon din si Mara. Maulan daw pala dyan sa Hong Kong ngayon, Lakay. Ganun ba? Ngayong umaga. At hello naman kay Rolando Viernes, nanonood dyan sa, Lakay, sa Saan? bansa ni Tuning at ni Jerry. Saan? Sa Amerika. Saan sa Amerika? Hindi niya nilagay New York, ayan, Florida, ayan, kina Trump, ayan. Hindi niya nabanggit. Basta from USA daw siya. Si Nesty naman nanonood sa Montreal as you speak daw. Canada. Ayan, magandang hapon po. Hapon ngayon doon. Si John Policarpio naman, Lakay, nanonood dyan sa Orlando, Florida, USA. Andyan na malaking Disneyland. Si Danilo Santos dyan sa Saskatchewan, Canada. Hello sa iyo dyan. Si Merlot nandyan naman sa San Diego, dyan naman sa California. Ayan, hello po sa iyo dyan. At magandang umaga kay Michelle Bilguera, nanonood sa Singapore naman. Mga kababayan natin nasa abroad, sabik makinig ng mga balita at gustong-gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Captain Steve Dailisan. At inabangan din kasi nila Lakay yung mga chismis mo raw. Ito hindi chismis ito. Ayan, hindi marites ito dahil ang Air Asia, abay mukhang ikaw, di ba, na gusto mong mag-Christmas sa Japan, abay 1,000 lang ang pamasahe yata, 500 papunta, 500 pa uwi. Lakay, baka maging abonado tong mga kausap natin ngayon. Hindi, para sa mga nagbabalak bumiyay po ngayon, ito't alamin natin kung ano ba ang mga magandang balita mula sa Air Asia. At ano-ano nga ba Lakay yung mga promo nila ngayon, lalo na Burmans, marami ang gustong mag-travel outside the country. At Lakay, yung iba naman magpabook na ng maaga. Yung iba naman Lakay, may mga kakilala ko, ang goals nila ay maikot ang buong Pilipinas. So local tourism ang target. Ako nakarating ako ng Batanes, pero tawi-tawi hindi ko pa nararating. Ako Lakay, ang gusto ko mapuntahan talaga Batanes. Ayan, napunta sa Batanes. Pero paano ka bababa ng bangka doon? Bili tayo ng bawang kay Governor Marino Cayco. Teka muna, sandali lamang, Steve, baka makalimutan ko ito, baka magtampo ito, pakibati ng happy birthday naman si sino yan Lakay? Si Kuyang Noble Hussein Shamsuddin Bostakalay. Ayan. Ay, Kuyang Hussein, happy birthday, Binabati ni Kuyang Juna Samaniego. Ayan, Patsa Arbas, Faji Fajardo. Ayan, Rainer Lorenzo. Ayan, si ba buwabati sa iyo, Puro mga candidates sa Junior Grand na buwabati sa iyo, Happy birthday, Kuyang Hussein. Mula sa General Llanera Masonic Class number 168. At mula kay Kuyang Mem San Gabriel. At pakibati rin si Kuyang Doming de Asis.
Eto na ang isa sa mga may-ari ng AirAsia. Ayan, si Captain Steve. Shareholder na pala ito. Di mo naman sa akin sinabi. Ganun ba? Shareholder na ba siya? Magkano share nito? Siguro marami. Ilang porsyento kaya? 20%? 25%? Kailangan kung ganyan ang share niya, magpalibre siya ng pamasahe. Ayan. Nasa ating linya pamabigan si Captain Steve Dailisan ng AirAsia. Ayan. Captain Steve, sir. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan. Ayan. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa DZRH. Ayan, maraming salamat po. At syempre, alam niyo, lagi akong masaya kapag nakakausap po sila kayo at saka si Sister. Syempre, masaya kami rito kaya dapat magsaya ka rin. Kaya dapat mga pasero ng AirAsia, pasayahin mo rin. Kaya daw dapat, Sir Steve, mapasaya mo daw sila kay. Ay, Kapitan, good morning. Ano ba ang ngayon peak season na, ayan, malapit na ang Pasko, ayan, sigurado marami mag-uwi ang mga balikbayan at hindi lang yan, marami tayong mga kababayan na nagse-celebrate ng Christmas at New Year abroad. Ano ba ang meron ngayon sa AirAsia, Captain Dailisan? Nito pong nitong November, nahit na po ng AirAsia, nalagpasan na po namin yung aming 2023 levels, sa 6.6 million passengers na po yung nailipad namin. Noong 2023, nasa 6 million po. So yung aming target ay maabot yung 8 million na passengers flown for 2024. And confident po kami na ngayong mga susunod na araw at linggo ay magiging mas masigla po yung pagbiyahe ng mga kababayan natin. Gaya po nung nabanggit ninyo, mga malalamig na bansa yung pinag-usapan kanina. Japan at Korea, yan po yung talagang madalas pinupuntahan ngayon ng mga kababayan natin. At at the same time, yung mga leisure destinations natin dito sa Pilipinas, yung Puerto Princesa, Palawan, yung Tagbilaran, yung Cebu, at maging yung iba pa nating mga destinations, lalo na yung Katiklan. And number 1 naman po yan talagang pasala ng mga kababayan natin. Kaya kami po sa AirAsia, pinaghahandaan na po talaga namin itong peak of travel. Kasi yung mga kababayan natin, siyempre ang na-expect din nila ngayong December, yung mga airlines, kabilang na po ang AirAsia, nakahanda po na tanggapin yung buhos ng mga pasahero. Nagsisimula na po, dami na pong bumabiyahe yung mga pinalakay. At saka yung mga nakapag-bonus na, siyempre naglaan na sila ng kanilang biyahe para ngayong December para makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayan, pero wala bang discount? Wala bang mga promo natin? Yung mga namimiss namin yung piso fare. Kaya huwag ng piso, kahit 1,000 lang. Okay na. Solve na kami dyan, Captain Steve Dailisan. Actually, nasa 165,000 seats po yung nabili nitong nakaraang piso sale namin na nagtapos nitong November 10. Pero ang AirAsia po ay mag-celebrate ng aming 23rd birthday ngayong papalapit na November 23. Kaya meron po ulit kaming offering para sa mga guests natin para mas maging masaya ang celebration ng Christmas at ng anniversary po ng AirAsia. Ano yung anniversary promo ng AirAsia, Steve? Opo, ito po hindi pa man na-announce pero meron po kami. I-announce mo na, samantalahin mo na, on air na. Alam mo naman, worldwide tayo. Ang dami nakikinig na mahabayan natin sa abroad. Ayan, binanggit ni Sister El kanina. Ayan, samantalahin mo, Steve. Opo, malapit na. Abangan niyo po sa November 23, meron pong 23% off yung AirAsia. Wow! And sa lahat po ng flights po namin yan. So magandang pagkakataon yan. At isa, napakalaking tipid ulit. Siyempre, ang gusto natin makabiyahe ng mas maginhawa, safe, and of course, affordable. Yan naman po yung laging pangako ng AirAsia. And Lakay, gusto talaga natin paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo yung mga OFW. Importante po na mas nakakatipid po tayo kapag nagbubook po tayo ng mas maaga. Sabayan nyo pa po ng promotion kasi ito yung mga tulad yan, mga anniversary sale. At saka, syempre, maging flexible sa travel date para kung gusto talaga nilang ultimate na tipid,
Yun naman ang gusto ng mga kababayan talaga natin. Ito si Kuyang Secretary Dong Mendoza, ayan, gusto niya nga makatipid, ayan, may biyahe daw siya sa 2028, ayan. Ang tagal. Grabe naman yun. Pwede man siya magpabook ngayon. Baka mamaya kung 2028 pa ang biyahe, baka 90% discount na yan. A year ahead lang. A year ahead lang. Huwag naman yung ilang taong pa yun lang. Kasi Lakay, tip lang. Kasi kapag halimbawa 2 weeks na lang before your flight or yung intended travel date, mas nagmamahal talaga. Kasi kinakalibrate yung pricing yan para halimbawa sa aeroplano, may pinakamura, may mga nakakabili ng piso, pag medyo mas papalapit, nagkakaroon ng pagtaas dun sa pamasahe. So, mas nakakatipid talaga pag maagang nakaplano yung biyahe. So, ang time limit, kumbaga, Steve, at least 1 year, within 1 year yung reservation. Hindi, pag nakabili ka ng at least 1 year. Kaya yung mga din namin. Kung bibiyahe ka ng December halimbawa, January pa lang, magpabook ka na, gano'n. Pwede naman din, Lakay, kasi mas malaki talaga yung natitipid mo pag mas maaga. Lalo na halimbawa pag nasasabay mo ngayong November, di ba, nasa level 4 pa rin yung fuel surcharge cost. So, mas mababa pa rin siya. Para sa mga ibang buwan. So, yun, mas nakakatipid ka talaga. Nako, may tawag dito, bakit 23% lang daw ang discount? Ayan, sabi ni Kuyang Lance Gokong Way, sa amin dito sa Pacific, piso lang. Additional announcement pa kami lang. Abangan po nila kung ano po yung aming official announcement sa November 23. Pero kami po talaga siyempre gusto na kaisa kami ng NNIC, yung bagong operator natin dito sa NAIA, para siguruhin na maging maayos po at convenient yung pagbiyahe ng mga kababayan natin. Kaya kami po as early as now, naghanda na rin kami yung mga check-in counters namin. Siguruhin po namin na yan po lahat manned, and meron po kaming support on standby para sakali na kailanganin pa po ng dagdag na support from our ground staff, ng aming customer happiness team. During the peak of travel, maalalayan po namin ang gusto yung mga bumabiyahe. Alam mo, Lakay, nung nakaraan nakapag-avail ako sa AirAsia, 1,000 plus lang yung ganun ba? Yung airfare ko. 1,000 lang? Sabi ko sa'yo, nag-install ako ng mobile app ng AirAsia. Actually, matagal na ako may mobile app. Doon ako nag-book. Kaya lang, nag-book ka alas 12 na yata madaling araw. Hindi. Kahit regular lang. Hindi totoo yun. Balikan ko. Hindi po totoo yun. Kapag madaling araw, at any time of the day, for as long as na-announce po yung promo, at meron pa pong available seats, kagaya yung nakaraang piso sale, 165,000 seats. Makakapag-book po talaga kayo ng piso. Ang babayaran nyo na lang ay yung travel tax, yung fuel surcharge cost, and mga terminal fees, etc. So yun na lang po yung babayaran nyo kapag na-tsempuhan niyo po talaga na may piso sale. Ayun, nako, ito yun na isa pang tanong, Steve. Alam mo naman pagka peak season na Christmas yan, baka mag-overbook, ayan, ano ang garantiya? Baka may mga mabump off dyan, ayan, wala bang overbooking sa AirAsia, Steve? Lakay, yung overbooking naman po, itinatasta po ng Civil Aeronautics Board at least 5%, yung iba po nag-15%. Pero sa AirAsia, yung peak season, it has always been our practice po, hindi po kami nag-overbook para po masiguro na meron po talagang seats para sa mga kababayan natin na bumabiyahe. Kasi very strict din po kami dyan dahil gawa tayo po namin na hindi po nagkakaroon ng pagkakataon yung mga pasahero, yung mga guests po namin na makauwi dahil sa overbooking. Sir Steve, may concern din hindi ko nababanggitin, pero alam naman po natin na nagkakaroon ng mga pagkakataon, nagkakaproblema doon naman sa mga baggage ng ating mga pasahero. Yung iba nagrereklamo, nagiging basag-basag na yung kanilang mga maleta, Lakay. Yung iba nawawala ng gulong. Yung iba naman worse, hindi na yung iba ang worse ay naantay pa nila sa next flight yung kanilang bagahe. Pero, sa AirAsia po, Sir Steve, gaano po tayo kahigpit pagdating sa ganito para maiwasan natin ang abala sa ating mga pasahero? Idugtong ko na lang kasi nangyari ito, lately lang ito, Steve, ayan, sa isang airlines. In fact, hindi ito sa AirAsia. Abay, sakay yung dalawang businessmen sa business class. Abay, papuntang Vietnam. Abay, mantakin mo, ninako yung kanilang
credit card, ha? Magaling yung ano, ha? Nasa business class na, ha? Dinako yung kanilang credit card. Isang platinum credit card, Sister Nako, El. platinum ito. 2 million mahigit. Sinimot yung laman ng kanilang credit card. Napa-trace na ba nila ito? Wala na nga nangyari, Sister El. Kaya iyak na lang sila. Charge to experience na lang. Ang tanong ko, Stevie, dyan ba sa Air Asia, meron din ba kayong tinatawag na Air Marshal, mga ganyan? O kaya alert ba yung mga maganda nating flight attendant na na-check na baka mamaya yung mga iba doon na nagkakalkal kunyari ng gamit doon sa overhead cabin bang tawag doon, yung pala ay nagnanakaw na ng mga credit card o kaya mamahaling gamit, Steve. Ayun po, kailangan po talaga mga personal belongings, paulit-ulit po yung paalala natin na pakabantayan po nila. Kinakailangan within eyesight po nila yung kanilang mga bagahe, and at the same time, yung kanilang personal belongings, wallet, yung jewelry, yung ibalakay kasi may mga kababayan tayo, naglalagay sila ng pasikreto ng kanilang mga alahas dun sa kanilang check-in baggage. Yun dinidiscourage talaga natin. So dapat po lahat ng personal items ninyo na inyong hand carry, nasa inyong eyesight po para nakikita ninyo kung ay nakalagay sa overhead compartment ng aeroplano, nakikita niyo pa rin po. At the same time naman po, yung aeroplano naman po natin, madali po makita ng aming mga cabin crew maya nag-iikot po. So, in terms of safety and security, highly trained po yung ating mga cabin crew. Pagdating naman po sa mga bagahe lakay, sa amin po, thankfully, naging maayos po yung aming baggage handling dahil nag-deploy po kami ng mga karagdagang ground staff para alalayan mga kababayan natin. At kung meron naman po, kasi operations po ito may mga pagkakataon talaga na pwedeng nasira yung mga bagahe o po natatanggalan ng gulong. Pero ito naman po, ang paalala natin lagi, kapag kayo po ay naka-experience ng ganito, doon po mismo sa carousel pa lang, pag-clean ng inyong bagahe, i-report nyo na po sa ground staff. Dahil yan po, dinodocument, and at the same time, binibigyan po ng kaukulang katumbas, na value para pumasok. Kasi ang nangyari lakay, nakakapagreklamo sila pagdating na sa kanilang mga bahay or kung saan man. So po, hindi na rin ma-verify na nangyari po talaga sa aeroplano or nangyari sa somewhere in between mula terminal hanggang sa bahay nila. So dapat agad at na-check po natin yung mga bagahe natin. Pag-clean natin sa carousel. Paano kasi kung halimbawa nawalan ng gagamit, na-discover sa bahay na lang pagbukas ng maleta, ayan, paano yun? Yung dapat secure din yung mga gamit natin ng lock. May iba po kasi na, kaya po paalala namin na iba pala naglalagay ng kanilang iPad, paulit-ulit naman po bago po yung electronic gadget. Sa mga check-in. Portable electronic device. Kasi may lithium battery siya. Delikado rin po talaga siya. Para sa safe na paglipad ng aeroplano. Okay, maraming salamat Ninong Steve. Bigla na gininong. Maraming salamat po sa mga kasama natin sa DZRH at saka sa mga lilipad po ng Air Asia. Paalala po namin, lagi po tayo maglalaan ng enough time papunta sa airport para hindi po tayo maabala. Teka muna, yung baka magpaalam, Steve, namimiss din nila yung yung extra. Extra mo sa DZME. Ayan. Hindi, ibang istasyon. DZME 7. Akala ka parang biklima. Okay, Steve, extra. Siyempre, para sa kauna-unahan sa bansa, DZRH, ako po si Steve Dailisan, Flying Station po sa Air Asia. Maraming salamat, Captain Steve Dailisan, spokesperson ng Air Asia. Daming bayan. 23% discount sa kanilang airfare sa abangan yan sa November 23. Abay sa Sabado na yan. Birthday ng Air Asia. Sandali lamang at hatawin nga natin ang mga reports sa plenary deliberation sa 2025. National budget tinapos na kanina madaling araw, ha? Inabot sila hanggang madaling araw. Anong oras sa Raymond, ha? Grabe yan. Baka mamaya puyat-puyat na sila, antok-antok na, approve na na-approve. Hindi literal na to lakay, puyatan. Hindi na nakita na check na mabuti, ha? Ayan, wala pa naman si Senator Ping Lacson dyan. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistaya, natapos yung budget deliberation, alas 4 na kanina lamang, itong madaling araw. Ito ang pinakahuli na isa lang ay ang budget ng Department of Public Works and Highways.
batay sa anunsyo ni Deputy Majority Leader J.D. Ejercito, sa araw na ito yung deadline para pagsumite yung mga senador yung kanilang mga institutional at individual amendments sa panukalang pambansang budget. Agad nagpasalamat naman si Senate President Francis C. Escudero sa mga kasamang senador dahil sa pagtutursige sa 2 linggong magdamagang budget deliberation. Ganun din yung kanyang pasasalamat sa mga staff ng Senado. Narito yung bahagi ng motion kanina ni Senador J.D. Ejercito. There being no further reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation of House Bill number 10800. So move, Mr. President. Any objection? There being none, motion is approved. Just a gentle reminder to our colleagues to kindly submit their proposed institutional amendments to the committee, the LBRMO, today, November 20, 2024. And to those who have not submitted the individual amendments, please submit your list within the same deadline. So noted. Majority Floor Leader. Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, November 25, 2024. Before... Anong oras na tapos, Raymond? Alas 4, lakay. Na madaling araw? Wow! Oo, kanina lamang, alas 4 ng umaga na, nang natapos yung budget deliberation. Ayan, siguro naubos isang drum ng kape sa Senate. Walang tulugan, ha? Grabe, ha? Ayan. Okay. Talagang tinodo na nila. By the way, pagditing ko rin lang, Mayor, na ngayong umaga naman ay sasalang sa commission appointment ang bagong talagang chairperson ng Commission of the Civil Service Commission na si Attorney Mariling Barua Yap. Susunod sa kanya o either mauna si DILG Secretary Juanito Victor o si John V. Remulla ng DILG. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Sipag ng mga senador natin, marathon hanggang alas 4 ng madaling araw. Wala ba overtime pay yan? Lakay parang meron ka pa bang na-absorb? Energy, ako pagka ganun, Lakay, wala na ako na-absorb sa ganun eh. Lutang ka na nun. Ano na yun eh, sabaw na literal. Sabaw talaga. Eto, magpapainom na ng mainit na sabaw si birthday boy. Oy, most merciful Roland Paulino, sir. Ayan, happy birthday. Happy birthday po. Ayan, binabati ka ni Mayor Lenjay Paulino. Ngayon ba ang birthday ni Sir Roland Paulino? Yes, ayan. At binabati rin ni most merciful, birthday din pala si most merciful Juno Suan. Aba, tignan mo nga naman. Binabati ni Kuyang Sek Kong Dong Mendoza at lahat ng mga brethren at mga Shriners o mga Shriners, mga nobles. Meron daw Chief Raban Sunay sa November 28, 6 p.m. sa Manila Diamond Hotel. Wow! Fun! Daming bayan. Pero kung may problema po kayo sa blood sugar, ayan, wag masyadong mabahala, ha? Pero kung kayo po ay ihi ng mga lolo, mga lola, ha? Ayan, uhawin, pumapayat at lagi ng gutom. Naku, ingat po, baka maaring diabetes na po yan. At maaari mauwi sa sakit sa puso. Isara mo nga yan, Sister L. Ayan. Ay, nako talaga. Greg, Francis, ayusin mo nga yan. At para makaiwas sa sakit, mag-exercise din po tayo lagi at tamang pagkain. At pwede mo rin sama ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili at magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sabi ni Ninong Professor Boy Pinesa, sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's mga lolo, mga lola, at pwede rin po sa online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala po ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, Sister L. Daming bayan. 9:55.
Ang balitang ito... Sa Merry Christmas. Sorry boss. Sorry boss. Busy. Busy kami kanina pagdaan ni boss. Kumakain pala yan. Sabihin, dinidedma mo si boss. Morning boss. Sir J. Elizalde sir. Ang aming chairman sa MBC. At si Ma'am Lisa din. Ay, Ma'am Lisa. Hello po, Ma'am Lisa. Good morning. Ready na yung bonus namin tsaka 13 month pay. Bonus man. Lumabas yun, bonus. Pagsasabi mo dyan. Sabi na, di ka malalain. Pero ang mga brethren natin mga kuyang sa Lukman Masonic Lads, hindi lang mga give love on Christmas Day, give blood on Christmas Day, Sister El. May bloodletting balaka. Yes. Kailan yan? Ayan mga brethren ha. Ayan, maski hindi po member yung mga kuyang natin sa Sultan Harun Al-Rashid Lukman Masonic Class number 406. Ayan, sabi ni Kuyang Sultan Abul Khayer Makabato, merong bloodletting. Ayan, share your blood mga brethren. Ayan, abay meron silang bloodletting activity sa November 23, Sabado ha, 7 a.m. to 3 p.m. Ayan, ito po ay in cooperation with the Philippine Orthopedic Center. Ayan, saan magagawin itong bloodletting, Kuyang Abul ha? Sa orthopedic ba ito sa may Santa Mesa Heights sa Quezon City? Ayan, may bugnayan lamang po sa mga brethren sa Lukman Lads para po sa kanilang bloodletting activity. Ayan, share your blood mga brethren ha. It will save lives. Ayan. At batiin na rin natin ng happy birthday si yung pamangkin natin, police woman, si Police Captain Esnaira Makabato Lukman. Aba, happy birthday Captain Esnaira Lukman. Pagbati mula sa mga brethren mula kay Dr. Omar Basa Lukman at Dr. Arki De Leon. Happy birthday. Report mula kay Val Gonzales, Sister L. Operasyon para linisin ang obstruction sa Mabuhay Lane sa Quezon City. Magtutuloy-tuloy daw po yan ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor, nagpapatuloy ngayong araw at susunod pang mga araw ang paglilinis ng MMDA sa Mabuhay Lane dito sa Quezon City, lalo pat papalapit na ang araw ng Pasko. Kahapon ay 35 mga sasakyan ang pinagtitikitan at pinaghahatak ng mga tawa ng MMDA sa ilang bahagi ng Mabuhay Lane dito sa Quezon City. Ayon dito kay MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go, mahalagang malinis sa sagabalang Mabuhay Lane dahil ginagamit itong alternatibong daan ng mga public at private vehicles patungo sa iba't ibang mga major establishment dito sa Metro Manila. Ngayong umaga ay sa Marikina nagsasagawa ng operasyon ng MMDA Special Operations Group at dito sa Quezon City ay magsasagawa naman ang paglilinis mamayang hapon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Valentino Gonzales at mula sa Quezon City, dumaka tayo sa Mindanao, Sister L. Si PNP Chief General Marbil naman dinalaw ang burol at ang mga sugatang pulis kaugnay nga lakay nung nangyaring drug by bust encounter dyan sa may Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Detalye balita mo, RH19, June Di Makutak. June. Si Sir L. Mayor Lula ng PNP Chopper dumating sa barangay Villarica, Midsayang, Cotabato Province itong si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil upang dalawin ang burol ng napaslang na pulis si Police Corporal Sipin sa naganap na drug bypass operation sa nanauwi sa Sagupaan laban sa mga drug dealers sa cruising Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Personal na pinaabot ni PNP Chief Marbil sa pamilyang ng napatay na pulis ang pakikiramay at ang paggawad ng medalya ng kadakilaan at pagbibigay ng financial assistance sa pamilya at inalala nito ang kabayanihan ng pulis na may patupad lamang tungkulin. Habang isa pang pulis na napatay ay naiuwi na rin ang labi nito sa Tawi-Tawi na si Patrol Woman Rosalyn Bulyas.
Sa nasabing drug bypass operation, 2 sa mga drug suspect ang naaresto at pagkasamsam ng 6.8 milyong halaga ng shabu. Tumuloy na rin ng General Santos City si PNP Chief Marbil at dinalaw ang isa pang sugatang pulis kaugnay sa nasabing drug bypass operation at ginawaran din ang medalyang sugatang magiting at medalya ng kadakilaan habang nakaratay sa General Santos Doctors Hospital. In ating follow-up update mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June Dimakutak at paalala lang Sister L. Kasi may paalala sina Tunying at Jerry kanina sa 2x2. Yung babalaban ng disod sa mga nagpapa-roadshow, yung mga nanghikayat ba sa ating mga OFWs na bumili kayo ng lote o kaya kondo, ha? Baka kayo mabudol, maloko kayo. Abay, ingat-ingat po tayo, ha? Wala daw pong programang ganyan ang disod. At para sa mga kabayan natin, huwag masyado maengganyo dun sa mga maganda nilang mga mga video clips, mga advertisement, ha? Mga panggoyo lang yan. Yes, abay kung hindi po kilala, ayan, mag-ingat po kayo, ha? Kaya lang, kahit minsan kilala, katulad itong si, maalala ko na naman, itong may-ari ng Lancaster Hotel, dyan sa May Show Boulevard. Hindi pa rin nagpapakita yan, Lakay? Hindi pa rin nagbabayad, Sister L. Itong si Ronald Lim, para po sa mga nakilala kay Ronald Lim, ang presidente at CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated. Lancaster Hotel dyan sa Mandaluyong, sa May Show Boulevard. Alam po yung mahabigyan niloko po yung mga kababayan namin dun sa Honolulu, Hawaii, ha? Ang daming mga Ilocano mga nabiktima. Hindi mga Filipino, ha? Nag-roadshow sila doon, nag-present ng kunyari ang gagandang condominium unit. Diyos ko, fully paid na, mahabigan. Nung puntahan dito sa Mandaluyong sa likod ng Lancaster Hotel, walang condominium na naitayo. Ayan. Parang yung Global City rin. Alala mo yung Global City, Sister L? Na daan-daan na 300 yata mga OFWs ang nabiktima. Abay, nakamatayan na yata nung may-ari, Sister L. Ayan, tapos wala namang nakuha. Pinagpaguran ng ating mga OFW. Blood, sweat, and tears ng ating mga OFWs mahabigan. Japan, Saudi Arabia, Middle East, Italy, Canada, Amerika, ayan, Australia. Abay, nagoyo po sila mahabigan dun sa magandang endorsement ni Bossing. Ayan, wala naman, hindi naman natin sinisisi na Bossing Vic Soto at si Maine Mendoza. Ayan, yung Global City mahabigan. Di ba na kung naalala nyo nung pandemic, nag-iiyak sila sa programa natin dito sa DZRH. Lumapit sila kami binaon sa Operation Tulong. Idinulog pa natin sa HLURB, ala rin nangyari. Kasi nainganyo sila dahil nga dun sa nag-i-endorso. Ayan, si Bossing Big Barman at Maine Mendoza. Pagkatapos, yung mga ads nila ang gaganda sa Palawan, Tagaytay. Yung pala ay wala po mahabigan. Ayan, asa na yung mga to? Ayan, nagamit lang din itong mga endorser, Lakay. Hindi naman nila alam na manloloko pala yung... Ayan. So yan po ang nakalungkot po mahabigan, ha? So kung bibili tayo ng condo, properties, doon tayo sa mga kilala. Ayan. I-promote ko na. Ayan. Ayan, Mega World, ayan, SM, talagang Ayala, DMCI. Ayan. Sa mga in fairness po developer sa po talaga yan, na talaga namang hindi po kayo igogoyoin. Kilala po ang mga yan. Medyo mahal ng konti, pero sigurado kasi yung mga mauwi sa wala. Mura, ang gaganda na advertisement, yung pala wala. Actually, Lakay, hindi naman yan mura kasi usually yung mga yan nasa 1 point something million na din yung worth ng mga unit ng mga yan eh. Wala na yata 1 million ngayon eh. Meron pala yung iba, yung mga pre-selling na tinatawag. Pre-selling mas mura. Yun yung nangyari sa kanila. Pre-selling yung mga yun. Wala pa yung unit, pinangakong itatayo, pero walang itinayo. Yan. Ingat, Mr. Ronald Lim ng Lancaster Hotel. Ayan naman po kayo, ha? Ayan, pupuntahan kayo ng aming mga kabayan galing sa Hawaii. Ayan, mamamas ko sa inyo.
Kala ko dadalhin ng Hawaiian pizza. Char. Kailangan na natin magpaalam, Lakay. Oo nga, overtime na naman tayo. Ayun, nandiyan pa naman si boss. Ay, boss, Marie! Oy, Deo, kanina ka pa nandyan. At ayan po ang kabanatang programang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. And of course, ingat-ingat po tayo. Hello kay Ka Aida at Ka Soje Jimenez na sabi putol-putol ang signal ng PLDT. Ayan. Happy get well soon pala, ha? Susunod na DCRS Operation Tulong, mayroon sa ating Wonder Woman. May sakit pa ba? May recovering na siya, Lakay. So baka mabinat. Oo, napagod po sa kapupunta sa Bicol, mahabingan sa Kamsur, Albay, itong si Miss May Binauhan. Get well soon na Miss May, at ang papalit ay ang prinsesa ng Operation Tulong, Miss Mabel Aribe. Hi, Justil. Si Justil Avilla, ang executive producer ng Public Service Hour Lakay. Hindi, nagpapabati siya, nakatutok daw sa atin. Hello, ayan. Merry Christmas. Right, Med.